Sino? Ang misis mo. Saan naman ako magtatago? Kung aalis ka, sinong haharap sa... Mr. Lin! Sinong haharap sa kanya? Basta, maghanap ko kung sino para makiusap. Pero sino bang hahanapin ko? Mrs. Pang! Mrs. Pang! Si Mr. Lin, biglang nagkaroon ng mahalagang gawain. Gusto niyang hilingin sa inyo na kayo muna mag-asikaso sa aming mahalagang kliyente. Ha? Mr. Jing, ang tagal natin hindi nagkita. Nandito ba si Mr. Lin ngayon? Ito po si Mrs. Pang, ang chairman ng Chengling Group. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa kanya. Kumusta, Mrs. Pang? Pasensya na. Pwede ko pong maabal ng kaunting oras ninyo? Siyempre. Mrs. Pang, pakitingnan po. Itong plano mula sa commercial ng real estate. Dito naman ang target naming grupo ng mamimili. At inaasahan namin na magsisimula sa abil ng proyekto. Ano pong palagay ninyo? Magandang ideya mo. Sige, gawin natin ayos sa sinabi mo. Ayos. Salamat po, Mrs. Pang. Kayo ay ang executive president ng Menghua Group? Oo. Pasensya na kung medyo prank ka. May boyfriend ka na ba? Meron ako anak na lalaki na medyo pasaway. Pero maayos naman ang itsura. Medyo mataas. At may abs pa. Nakita mo, hindi ba? At may abs pa. Nakita mo, hindi ba? Pasensya na pa, Mrs. Pang. Sa totoo lang, ako ay... Miss Jang, may isa emergency ko na kailangan ngayon sa green agad. Pasensya na po, sasagutin ko muna. Hello, anak. Pumunta ka sa cafe sa tabi ng kumpanya. Dalian mo. May pag-uusapan tayo. Ngayon na, agad-agad. Pasensya na po, Mrs. Pang. Napaghintay ko kayo. Ituloy na natin. Sige. Ayon sa kontrata, sa unang batch ng bayad ay magbabayad kami ng 18 million sa inyo. Ayos ba yun? Ayos. Walang problema. Pasensya na po, Mrs. Pang. Biglang may urgent na bagay. Kailangan ko nang umalis. Wait, teka. May mga bagay pa tayo hindi na pag-uusapan. Sandali lang. Bibigyan kita ng dagdag na 1% discount. Pero kailangan ko talagang umalis. Sige, dagdagan pa natin ng isa. Gawin natin 5. 5? Naku. Ay, dalaw ako. Sumasakit ang tiyan ko. Ma, bakit pinapatawag mo ako? May importante bang bagay? Importanteng bagay? Ang tagal-tagal mo. Kaya nakakalis ng dalaga. Ang plano ko kasi, ipakilala ko sana kayo sa isa't isa. Kanino? Sa executive president ng Menghua Group. Magaling mo sa itang dalaga. Matalino rin. Sapat na sapat para sa'yo. Ang inaala ko nga lang, wala ka pang asawa, padalawang anak, pagkapandirihan ka niya. Presidente ng Menghua Group? Ang pangalan ba niya ay Jiang Mengxi? Ming siyang apelyido niya. Siya nga. Sinasabi ko sa'yo, hindi mabuti ang ugali niya. Hindi siya mabuting tao. Ha? Imposible yun. Maluloko ba kita? Yung taong yun, malupit at tuso. Nung nakaraan nga, inaluhod pa ang manugang mo para hubaran siya ng sapatos. Ganon siya kasama? Hindi naman halata. Nabulok siya sa loob. Pinutol ko ng pakikipagkooperasyon sa kanya. Siguro ngayon ay dumating para magmakaawa. Pansinin mo lang siya. Sige. Kanina, sabi ko manugang na babae. Kasal ka na? Kailan nangyari yan? Bakit hindi ko alam? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ma, huwag ka muna magalit. Hindi ko pa kasi nasabi sa'yo. Hindi ko akalang ganito kasama si Mrs. Jiang. Hindi pwede. Pati pamilya ko, pinainitan niya. Sa susunod na magkita kami, kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Ang tapang mo naman. Tama na nga. Ma. Mrs. Fang, magandang hapon. Mrs. Fang, dala ko ng mga dokumento. Pakitingnan po. Hindi mo na kailangang umupo. Hindi ko rin naman titingnan ang mga dokumento. Ang kooperasyon ng Shin Company at ikaw, dito na nagtatapos. Umalis ka na. Ha? Bakit hindi ka pa umalis? Hindi. Kasi, Mrs. Fang, ganito kaligang proyekto natin. Paano mo nasabi na hindi na tayo magtutulungan? May hindi ba tayo pagkakaunawaan? Wala. Hindi ka nasisiyan sa ate? Pwede pa natin yung pag-uusapan. Tingnan mo muna ang file. Sasabihin ko na sa'yong totoo. Ayoko makipagtrabaho sa tao may masamang balak. Masamang balak? Akala mo ba hindi ko alam? Malagi mong inapi ang manugang ko. May idadahilan ka pa ba? Paano naman mangyayari yun? Hindi na kailangan mong salita. Malis ka na. Kung hindi ka pa aalis, tatawagin ko ng security. Mrs. Pang, pahintulot na lang na itanong ko sa huling pagkakataon. Sino po bang manugang ninyo? Ni ako mismo. Hindi ko alam kung sino manugang ko.
Tanungin mo siya. Siya ang anak ko. Sinasabi ko sa'yo, ang mga laging may pera ay masama. Mas gusto ko yung katulad mong mahirap. Oo pala? Ako'y kaibigan ng anak niya. Magkaibigan lang. Tita. Ay, mabuti naman. Kung ganun, pare-pare naman para tayong magkakaibigan. Dahil doon, pakisuyo naman. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hayaan mo akong maayos ng anumang hindi pagkaunaw natin. Talagang hindi ko inapang manugang ninyo. Oo. Si Jiangli ay napakabait na tao. Sobrang kilala ko siya. Paano siya mga api ng tao? Hindi ba't ikaw lang sabi na... Sige, pag-usapan pa natin. Ayos, kung ganun, pagka-check ang dokumento. Sa ngayon, mula sa amin, ibibigay mo lang sa inyo 5 milyon. 5 milyon? Pare-pareho naman tayo magkaibigan. Gawin na lang nating 4 na milyon. Sobrang liit niyan. Tingnan niyo po. Ito. Maganda. Sulit ibaba ang presyo. Naintindihan mo ba? Ang ibig kong sabihin, maganda talaga ang sulat. Halika muna. Huwag kang magsinungaling. Nakarpenlar ang sulat na yan. Sige. 4 na milyon na lang. Wala namang problemang kontrata. Pagkatapos rin ang ligtan na team, pwede na nating pirmahan. Ang galing! Narinig mo ba? Ay nako, ano bang relasyon ninyong dalawa? Tita, ito ang asawa ko. Ha? Ibig sabihin, ikaw ang... Ha? Ako? Ano ko sa inyo? Wala naman. Hoy. Ha? Anong ginagawa mo dito? Pinuntahan ko lang si tita para mag-apply. Talaga? Ang galing naman. Tita, so, pwede bang magtanong, anong posisyon ng balak niyo ibigay sa asawa ko? Pwede bang general manager? Taunang sahod, walang 10 milyon. Ay, tita, ang galing niya magbiro. Hindi kaya nang gawin ng asawa ko yan. Ang pinagkatalento niya ay maghugas ng sasakyan. Pinapahugas mo siya ng sasakyan? Mahilig ako maghugas ng kotse. Pinakagusto kong hugasan ng kotse ng asawa ko. Tita, huwag siyang maliitin kahit magaling na siya sa paghugas ng kotse. Medyo nakanga ako sa kanya. Mayroon ang maghugas ng kotse. Ganito na lang. Kayo, payagan niyo na siya magmaneho para sa inyo. Bilang driver, maayos din siya magmaneho. Hindi na kailangan ng walang pumili na sahod bawat buwan. Pwede namang 8,000. Sige, 8,000? Ayos yan. Salamat po, tita. Salamat po, tita. Magtrabaho ka ng maayos, ha? Kita na lang tayo sa susunod. Mag-ingat ka. Ayos, ha? Ang galing mo magtago. Parang ligawan ng asawa. Natuto ka pa maghugas ng kotse. Baka naman, hindi niya alam ang tunay mong pagkatao. Ma, ayokong maulit yung dati na puro pera lang ang habol. Pero, mabait naman talaga yung babae. Kahit ikaw na walang trabaho, ang gustuhan ka pa rin. Balak mo ba itago yung habang buhay? Hanggang kailan mo itatago yan? Gusto ko na talaga magtapat pero ayaw niya sa mga mayayaman. Gusto lang niya yung mahirap. Paano kung malaman niya tapos hiwalayan niya ako? Meron pala ayaw sa mayaman? Kung klase talagang asawa mo, sariwa at kakaiba. Gusto ko rin siya. Gusto ko rin siya. Yung proyekto ng resort, ganyan ang sitwasyon ngayon. Bukas, sasama ko kay Mrs. Pang. Pupunta kami sa Star Resort para sa pag-aaral at pagsisiyasat. Pagbalik natin, itutuloy pa natin ang pagpapatupan. Magaling ang ginawa ni Ali. Magkakapagtipid tayo ng gastos ng halos 20 milyon. Ipapaubaya ko sa iyo ang hinaharap ng Mingwa. Tama ba, Jiangjan? Oo, ma. Oo nga, ang proyektong ito ni Jiangli, maganda talaga ang pagkakagawa. Pero, mukhang buntis si Mingxi. Ha? Talaga ba? Oo, Lolo. Pa, naalala ko sinabi niyo noon, kung sinong unang magbubuntis, siya ang magmamana ng Mingwa Group, tama? Oo! Buntis ka na? Congratulations, congratulations. Kung ganun, may 7 buwan pa at magiging tita na ako. Bilang tita, maghahanda ako na isang malaking regalo.
Anong gagawin ko? Parang nararamdaman ko na alam ni Jiangli na peking buntis ako. Baka sabihin niya kay Lolo. Hindi rin buntis si Jiangli. Huwag ka matakot. Baliw ka ba? Anong kabaliwan yan, ha? Hindi mo naman talaga ko iniintindi. Nung meeting, halos tinakit ng mga mata ko sa kanya. Hindi mo ba siya kayang bitawan? Kailan ko sinabi na hindi ko kayang bitawan siya? Araw-araw, puro away lang ang alam mo sa akin. Bakit hindi ka matutong tulad ni Jiangli na abala sa negosyo, ha? Ibig sabihin, mas magaling pa siya kasi sa akin. Kaya puntahan mo siya. May mahal ka na nga. Natatingin ka pa sa iba. Kasi nga laging walang kwenta. Wala hiya. Sige! Wala akong hiya. E di lumabas ka at maghanap ng kahit sinong lalaki para magkanak ka, ha? Akala mo ba napakabuti mong tao? Kahit isang hibla ng buhok ni Jiangli, hindi mo siya matutumbasan. Lumayas ka! Jiangli, maghintay ka lang. Ma? Hinamang boses mo. Ma, nagkukumuril akong buntis ngayon. Paano kung madiscover nila? Si Papa at si Lolo, ibibigyan ko pa niya kay Jiangli. Kapag si Jiangli nang humawak, siguradong palalayasin ako sa pamilya Jiang. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Madali lang yan. Kung hindi natin siya kaya, ipaubayan natin sa tunay niyang ina. Mahal, ngayong araw, sasama ko kay Tita Fang para ma-observe at mag-aral sa Xingqing Resort. Ikaw naman magmanda sa mga bata. Sige. Shashwan, Shoyu, makinig kayo sa papa niyo sa bahay ha. Bye-bye. Sige, Mommy. Mag-ingat ka, ha? Sige. Lingjun, pumunta ka ba sa Xingqing Resort? Iwan mo ng mga bata sa papa mo. Ha? Anong nangyayari? Tingnan mo, ito ang harapang hardin namin. Ang disenyo ay mula sa isang kilalang maestro. Tita, mula kanina pa, may isang pang sumusunod sa atin. Nakatingin pa siya sa akin. Hinihinala ko na baka isa siyang manyag na stalker. Baka si Lingjun yan. Wala naman akong napapansin. Okay lang tita, pinapapunta ko na si assistant siya para harangin siya. Kapag nahuli, pepektusan ko siya. Para hindi na siya mangasulit. Ha? Huwag na siguro. Pumigil ka! Tatakasil pa? Tingnan natin kung anong itsura ng manyak na to. Hinga ko! Hoy! Tita, ayos ka lang ba? Nadulas lang ako ng kaunti. Ayos lang ako. Ituloy na natin ang paglilibo. Baka lamang tuloy ang manyak na yun. Nagkakainis. Ang tagal lang hindi nabubuntis si Jiangli. Siguradong peking kasal lang yun. Kailangan makuha ko siya. Tita, pangayos ka lang ba? Ano nangyayari? Ano bang ginagawa mo? Pasensya na po. Hindi ko talaga kayo nakita. Mrs. Fang, ayos ka lang ba? Sasanganin kita magpalit ng damit. Ma, ang galing ng plano mo. Ngayon, siguradong magugulo si Jiangli at ang proyekto ng resort. Alam mo kung sino ininsulto mo? Sobrang tanga mo talaga. Bitawan mo si Mingxi. Sino ba yung gaspag na babaeng yan? Bilisan niya at palitan kami ng damit. Tita Fang, maghintay po kayo sandali. Paparating na pong mga damit. Ang mga damit ninyo, hindi pa dumarating. Kailangan niyo pong maghintay sandali. Mrs. Jiang, paano kung makasakit ng katuwang sa proyekto? Itong Mengwa Group, pinakamahalagang proyekto ito. Kung masira na nga, tapos makasakit pang katuwang, kapag kumalat pa ito, paano po tayo titingnan ng iba sa Mengwa Group? Anak ka ng kabit, mukhang pinapalagay mong Mengwa. Matagal na kitang binabalaan. Sa mababang pagkatao mong yan, wala kang karapatang agawan si Mingxi sa Mengwa. Ma'am, nandito na po yung mga damit. Sabi ko na wala pa ang damit. Hindi ko naman sinadyang patagalin. Ano bang minamadali mo? Mrs. Fang, magpalit na po tayo ng damit. Sino ba talagang laspag ng babaeng yan? Si Jiangli, sobrang tikit sa kanya. Isa lang naman siya sa mga maliit na mataas na posisyon sa Xingning Group. Si Jiangli, parang asong ulol kapag may tao mula sa Xingning Group, laging yuyuko at mag-aalal ang mga buntot.
Hindi pa ako nakakakita ng gano'ng kabastusan ng babae. Kung hindi lang dahil sa iyo, hindi ko gugustuhin makipagtrabaho sa Mingwa. Tita Fang, talaga humihingi ako ng paumanhin. Bakit ko humihingi ng paumanhin? Hindi mo naman kasalanan. Tara na. Mrs. Fang, gamitin niyo ang kapilang silid para magpalit. Gamitin ninyo ito. Sige. Ale, magkita tayo mamaya ha. Lalo lang ako naiinitan ng ulo. Hindi pwedeng basa na lang ito. Sheng-Sheng, kanina ikaw yun? Ali, hindi ka mabuntis ng asawa mo. Ako na lang ang tutulog sa'yo. Bitawan mo ako! Jiangli, ikaw lang ang mahal ko. Wala na hanggang ngayon. Ikaw lang! Mahal? Ikaw na naman. Binigyan na kita ng pagkakataon noon. Naglakas loob ka pa bumalik. Gusto mo bang mamatay? Ali, mauna ka na. Ako nang bahala dito. Sige. Tapos ka na. Nasa teritoryo kita ngayon. Siguradong lagot ka. Matagal na kitang tinitiis. Ngayong wala na si Ali. Oras na para malaman mo kung sino talaga ako. Hindi ba isa ka lang namang tagahugas ng kotse? Ha? Ang isang hampas lupa ba ay pwedeng maging ganito? Huh? Sino kayo? Ha? Anong ginagawa niyo? Ibaba niyo ako! Alam niyo ba kung sino ako? Ibaba niyo ako! Bakit wala pa si Jiangli? Kailang dyan, si Sheng-Sheng ay plano mo rin. Kung galit ka kay Jiang-Chan sa pagtataksil, tapos yung pinaparusahan mo, ang paggamit ng paglilinis sa mas bata ay nagpapakita lang iyong kahinaan at duwag. Anong sabi mo? Ano Sheng-Sheng? Isang hamak na sa labas ka lang at naglalagas ng kapag kausapin ako ng ganyan? Tama na! Tama na! Shufei! Jiang Meishi! Pa, ano nangyayari? Ipinapahiya niyo ako ng todo. Si Miss Pang ay matagal ko na kaibigan at naglagos loob kayong tortuin siya ng ganito. Sino ba si Miss Pang? Siya ay mula sa Shengling Group at Pangyong Group. Dalawang malaking grupo at siyang chairwoman. Para kayong bulag na di nakakilala ng tao. Siya pa ang ina ni Lin, ng Shenling Group. Agad kayong humingi ng tawad. Mrs. Fang, pasensya na. Hindi maganda ang aming pagtatanggap. Patawarin po niyo kami, Mrs. Fang. Hindi po talaga namin sinasadya. Ali, papatawarin mo ba sila? Hindi naman sila humingi ng tawad sa akin. Paano ko sila papatawarin? Jiangli, patawad. Ali. Ay nako. Salamat sa hirap mo sa resort. Lahat ay naaalala ang kontribusyon mo. Noon kasi, puro hindi pagkakaintindihan. Ang galing mong magpanggap, tagadiri ka. Sino kayo? Lumayas kayo! Bakit niyo kumina sa Jiangling Group? Bitawan niyo ako! Sino nabigay sa iyo ng lakas ng loob para gawin sa akin ito? Ito ang Jiangling Group. Sila ulo ka ba? Ha? Nakaupo ka sa upuan ni Lin Jun? Wala kang alam sa takot? Hindi ka ba natatakot na patayin ka ni Lin Jun? Ganun ba? Ako si Lin Jun. Gusto ko ring malaman kung paano ko papatayin ang sarili ko. Kalokohan! Ikaw na mukhang hikaos. May lakas ka ng loob na magpanggap na si Boss Lin. Nag-hire ka pa ng mga extra para mukhang totoo. Magkano binayad niya sa inyo kada araw? Ha? Ipasok mo. Darating na ang totoong Boss Lin. Tingnan natin hanggang kailan ka magpapanggap. Boss Lin, ito na mga datos na pinagsabi mong kolektahin ko. Boss Lin? Siya ang presidente ng Shengling Group, si Lin Jun? Imposible to! Ikaw lang ang bulag at hindi nakakilala ng hari. Nung nakaraan, pinatawad ka ni Boss Lin. Maghintay ka na sa pagkalugi ng pamilya Shen. Boss Lin! Boss Lin! Nagkamali ako! Boss Lin! Bulag ako! Patawarin niyo ko sa kamangmangan ko! Boss Lin! Dito lahat ng ebidensya ng lihim ng bid na panunuhol ng pamilya Shen. Sabihin mo sa ama mo na sumuko na. Boss Lin! Boss Lin! Nagkamali ako, Boss Lin! Pagkukulong ang papa ko nito, Boss Lin! Nagkamali ako! Nagkamali ako! Hindi mo kami pwede itulak sa walang daan na papabalikan! Boss Lin! Nung ikaw at si Jiang Meishi ay sabay na nangapi sa asawa ko,
dalhin mo siya at ang mga dokumento sa impila ng pulis. Opo. Boss Lin! Boss Lin, nagkamali ako! Come on! Boss Lin! Kapag natanggal na itong salot na si Shen Qingnan, makakapagpahinga na ng maayos si Ali. Uuwi na ako para samahan ng asawa ko. Magpursige ka. Maghanap ka ng maayos na karelasyon, ha? Ano? Dahil may asawa ka, astig ka na? Astig ka nga eh. Nako, tapos ng buwan ang dalaw niya. Pupuntahan ko muna si Xiaoyu at Xiaoshuan. Mahal, huwag ka munang umalis. Tayo muna maglaro ng laro para sa mag-asawa. Para mas tumibi ang samahan natin. Anong laro? Halika. Raffle game. May mga papel dito na maraming pagpipilian. Halimbawa, maghuhugas ng pinggan na 1 linggo, magluluto ng 1 linggo, magwawalis ng 1 linggo, iyakap at halik, at kung ano-ano pang mga kalokohan. Kung anong mabunot, yun ang gagawin. Tatawagin ko muna sina Xiaoyu at Xiaoshuan para sumali. Ay! Tulog na sila Xiaoyu at Xiaoshuan. Ngayong gabi, tayong dalawa lang maglalaro. Sa susunod, isasama na natin sila. Sige, maglaro na tayo. Basta wag lang ako maghugas ng plato. Ayos lang. Matulog ka sa amang mahal? Ikaw? Nako, 1 card lang yan, pero ikaw pang nakakakuha. Anong klaseng swerte yan? Siguro tadhana na ito. Kukuha pa ako ng isa. Akala ko ba isa lang ang meron? Ay, paano nangyari ito? Ay! Hindi kaya puro ganito ang laman, hindi ba? Ay nako, nakakainis ka talaga. Ayoko na nga, ikaw na lang sumama kina Xiaoshu at Xiaoshuan sa pagtulog. Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mong gusto kong gawin? Gusto mo pala ng ganito? Daddy, Mommy, nanaginip ako ng higanting halimaw. Natakot ako. Huwag ka na matakot. Ihahatid ka na ni Daddy pabalik para matulog. Pwede ba? Tara. Mr. Lin, ito ang imbitasyon para sa brand partnership at investment fair ng Mingwa Group. Ipapadala pa rin ba natin kay Mrs. Pang para pumunta? Hindi na. Ikaw na lang ang pumunta. Isama mo na rin ako para na rin mabisita kong asawa ko. Oh, mismo ng asawa mo ah. Kaya talaga, sobrang sweet sa pag-ibig. Oo, na-miss ko. Ang asawa ko, ay talagang cute. Mga ginang at ginoo, maligayang pagdating sa pulong natin ngayong araw. At kasalukuyan nagsisilbing Executive President, Zhang Li. Mga ginang at ginoo, maligayang pagdating sa aming pulong. Magandang presidente ng Mingwa, hindi ba? Maganda at may kakayahan. Sayang nga lang, may asawa na. Wala nang pagkakataon. Si Zhang Li? Ang kasalukuyang presidente ng Mingwa Group? Zhang Li, hindi ko kayang maging ikaw tagapagmana ng Mingwa Group. Mr. Lin, tingnan nyo. Kayo'y presidente at si Zhang Li ay presidente rin. Kayong dalawa ay parang itinadhana. Kung ganon, galit siya sa mga mayayaman.
Bakit nga ba siya galit sa mga mayayaman? Jiang Mingxi, Kayo na naman? Anong ginagawa niyo rito? si Jiang Li ang totoong presidente ng Mingwa Group. Ano ba talagang relasyon ninyo? Hoy, ikaw. Akala mo ba yayaman ka na? Dahil nakahanap ka ng mayamang babae? Jiang Mingxi, alam mo ba kung sino kinakausap mo? Ito kasi ay ang... Wala akong pakialam kung sino siya. Ngayon natukasan mo na, sasabihin ko na sa'yo. Ako, as a Jiang Li, ay parang kandidato para magmana ng Mengwa Group. Kung sino sa amin ang unang magkaanak, siya ang magmamana ng Mengwa Group. Akala mo ba, mahal ka niya talaga? Ikaw, ay wala lang, kundi isang gamit para mukha lang si Jiang Li. Anong minamadali mo? Pag nagpakasal, dapat magkaanak na. Bundes na si Jiang Mingxi. Wala na akong pagkakataon. Kung pwede lang sana ngayon. Paalam gamit na tao. Ganun pala. Ano kayong masarap lutuin para sa asawa ko at sa mga anak ko? Miss Jiang, ang asawa mo. Mahal. Mahal? Anong ibig sabihin nito? Ikaw palang presidente ng Mingwa Group. Alam mo na pala lahat. Mahal, pakinggan mo munang paliwanag ko. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Ibig sabihin, ginamit mo lang ako para magkaanak. Sobrang nakakadismaya ka. Hindi yan totoo, mahal. Huwag mo ko tawaging mahal. Mommy! Xiaoyu, Xiaoshuan. Miss Jiang, ito. Daddy, Mommy, magdikit kayo at mag-heart sign. Sobrang sikip. Sumakit tuloy ang paa ko. Hahaplusin ko para mawala. Ang bait-bait niya. Bakit ko nag-contratution siya ng gano'n? Ako pala isang gamit lang para magkaanak. Wala bang puso si Jiang Li? Ang tanga-tanga niya. Daddy, nagustuhan ka ni Mommy. Matangkad ka at gwapo. At maganda ang jeans mo. Naaakit si Mommy sa isang tulad mo. Ano bang masama doon? Ang babaw. Hindi ko siya nagustuhan dahil sa itsura. Ano pala ang gusto mo kay Mommy, Daddy? Siyempre lahat. Daddy, ang gusto lang ni Mommy ay magkaanak ng katulad naming dalawa na kasing cute at masunuring baby. May mali ba doon? Kayo lang ang gusto niya. Hindi naman ako. Seloso si Daddy. Nasiselos pa sa amin. Mahal ko, pasensya na. Nasaan ka? Pwede ba tayong magkita? Si Mommy ba magpapalambing kay Daddy? Tati, gusto kong pumunta sa resort. Dalhin mo na kami doon. Total, wala rin naman akong gana magtrabaho. Tara. Halika. Tara na. Hindi ko na kailangan ng buhat. Malaki na ako. Eh di sumunod ka na lang. Mommy, pupunta kami sa resort. Bilisan mo. Mommy, pupunta kami sa resort. Bilisan mo. Talaga napakabait ang mga baby ko. President Jiang, may meeting po tayo mamaya. I-cancel lahat ng meeting. Ha? Pero marami pong meeting ngayon. May isa pa rin posible pong wala. Kontrata nagkakalaga. Mas mahalaga ang asawa ko kaysa sa meeting. Ha? Hoy! Ako kasi... Ha? Umayos ako nagtatrabaho. Pero kailangan ko pang tiisin ang kasyutan ninyo. Magtrabaho ka na. Mahal! Mommy! Kayong dalawa talaga. Hawakan niyo yung kamay ko. Mahal, pasensya na. Pero hindi talaga kita tinuturo na parang gamit lang. Pwede mo ba kong bigyan ng isa pang Huwag pagkakataon? mo kong tawaging mahal. Anong itatawag ko sa'yo? Honey? Sweetheart? Kuya? Sakto ang dating mo. Hindi ito ang gusto kong klase na kasal. Maghiwalay na tayo. Hiwalay?
Hindi pwede. Dajon, gusto kita. Niloko mo na ako dati. Paano pa kita pagkakatiwalaan? Ako. Aalis na ako. Sandali lang. Ganito, ipaubaya natin sa kapalaran kung ang dahong ito, ang huling piraso, ay nangungulugan kung maghiwalay ba tayo o hindi. Seryoso ka ba? Maghiwalay? Hindi maghiwalay? Maghiwalay? Hindi maghiwalay? Maghiwalay? Teka, bigyan mo pa ako na isang pagkakataon. Maghiwalay? Hindi maghiwalay? Maghiwalay? Hindi maghiwalay? Maghiwalay? Hindi maghiwalay? Kita mo? Mismang kapalaran nagsasabing hindi tayo maghiwalay. Isip bata ka talaga. Hindi ako susuko sa pagsalba ng kasal natin. Hayaan mo munang pag-isipan ko yan. Tara. Yes! Daddy, hindi pa alam ni Mami na ikaw presidente ng Shining Group. Niloloko mo rin pala siya. Miss Jan, may auction ngayong gabi. Tulungan mo kung ayusin ito. Itong pares ng singsing, sinasabing gawin ito noong ika-19 ng siglo, huling obra ng isang maestro. Ang magkakakuha nito ay mamumuhay ng mga kasama hanggang pagtanda. Miss Jan, nagkabati na ba kayo? Gagamitin mo bang singsing para suyuin siya? Magkakabati na kami agad. Susunod na item, pusong walang hanggan ng pag-ibig. Panimulang presyo, 6 na milyon. Bibiling ko ang singsing na ito. Simbolo ito ng habang buhay na pagsasama. Sana mapatawad niya ako. Walang milyon! Bakit parang pamilyang boses na yun? 10 milyon! May nakikipag-agawan. 12 milyon! 15 milyon! Nakikipagkompetensya ka pa sa akin. 30 milyon! Sira ulo ka ba? Hindi naman talaga nagkakalaga ng 30 milyon ang singsing na yan. Sino ba nagpatuloy nagtataas ng bid? 3 milyon at 500,000! 50 milyon! Pinabati ko ang ginoong ito, nakakakuha ng puso na walang hanggang pag-ibig. Gusto kong makita kung sinong tangang patuloy nakikipag-agawan sa akin. Dajon? Bakit siya nandito? Mr. Lin, dumating na po ang singsing na inyong napanalunan. Tsak na magugustuhan to ng asawa mo, Mr. Lin. Si Mrs. Fang, nais kayo makausap tungkol sa pagtatag ng sangay ng Xiangling Group sa ibang bansa. Sige, bumalik na tayo sa kumpanya. Dajon? So, siya pa rin chairman ng Xiangling Group. Ang tagal na, niloloko niya lang pala ako. Bakit niya ako niloloko? Balak mo bang manatili ng ganito? Parang asong gala hanggang sa buong buhay mo? Sinabi ko nang lumayas ka! Hindi mo pa ako naiintindihan? Huwag ka nang pumunta dito para pagtawanan ako! Lumayas ka! Pag-isipan mo mabuti, sino ba nagpalagay sa ng ganang kalagayan? Hindi ako, si Zhang Li! Huwag mong banggitin ang pangalan ng babae yan! Siyang Singnan, may pagkakataon ka pang bumangon. Depende lang kung anong gusto mo. Ali, Siyang Singnan, anong ginagawa mo dito? may gusto kong sabihin sa'yo. Ayaw kitang makausap, umalis ka. Huwag mo harangin ang sasakyan ko. Kung hindi, Ayaw mo tatawag bang malaman kung nasa ng dalawang anak mo noon? Anong sinabi mo? 5 taon nang nakalipas, hindi pa patay ang dalawang anak mo noon. Alam mo ba kung nasan sila? Paano mo nalaman kung nasaan dalawang anak ko? Pasensya na, Ali. Noon, ako naglagay ng ngabot sa'yo. Matagal na tayong nagkasintahan noon, pero ayaw mo ko lapitan, kaya nagpadala ako ng tukso at Imposible. Hindi pwede ikaw ang taong kasama ko nung gabing yun.
Ako nga, Ali. Ako nagpautos kay Jiang Mingxi na nakawin ng mga bata at dalhin sa akin. Niloko kitang patay na sila. Hindi ako naniniwala. Dalhin mo ko sa mga bata. Sige. Sumakay ka. Ali, alam ko na dati, marami akong nagawang mali, pero inisente mga bata. Ang tanging hiling nila ngayon ay sana tayong buong pamilya ay muling magkasama. Imposible. Hindi ako nagtitiwala sa'yo. Gusto ko magpa-DNA test. Kundi sa institusyong kilala ko, gamit ang doktor na kilala ko. Sige, basta't makampante ka. Kahit anong gusto mo. Magkita tayo. May gusto kong sabihin sa'yo. Anong nangyari? Bakit hindi ka sumasagot, Jiang Li? Hindi ba't gusto mong ayusin ang kasal natin? Sagutin mo ang tawag ko. Kung sila talagang mga anak ko, paano na ako at si Lin Jun? At sina Xiaoyu at Xiaoxuan? Anong gagawin namin? Miss Jiang, ito ay pinaabot ni Dr. Shen sa inyo. Tutungang mga anak ko sila. Pumusta ng mga bata? Ano ba talagang sakit nila? Bilis naman sabihin sa akin. Ali, kumalma ka lang. Kalahating oras lang bawat araw sa oras ng pagdalaw. Bukas, ipapadalo ko lahat sa'yo. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay dapat mag-divorce ka muna. Hindi ko pwedeng magpakasal sa'yo. Gusto ng mga bata magkasamang pamilya. Isipin mo naman ang para sa kanila. Kahit hindi ka magpakasal sa akin, dapat hiwalayan mo muna siya. Pag-iisipan ko muna. Ali? Kung hindi dahil sa maingat mong pag-iisip na pinunan mo ang ipalit ang sample ng bata sa tunay na ina, siguradong si Jiang Li hindi basta-bastang maniniwala. Pero ayaw na Jiang Li na magpakasal sa'yo. Huwag kang magalala. Yung dalawang bata ay may sakit sa puso. Siguradong makikipaghiwalay siya. Jiang Li? Anong Lin Jun, President Lin. Ikaw pala may hawak ng Xingming Group. Jiang Li, pakinggan mo Maghiwalay na tayo. Ano? Sabi ko maghiwalay na tayo. Ang tagal mo na akong niloloko. Anong tinatago mo? Takot ka bang pera mong layon ko? Dahil lang dyan gusto mo makipaghiwalay? Oo. Ang layunin mo ba sa pagpapakasal sa akin ay malinis? Sakto lang. Dahil simula pa lang, hindi na tayo naging tapat sa isa't isa. Ang kasal natin mismo ay nagsimula sa kasinungalingan. Dapat itong tapusin agad. Maghiwalay na tayo. Hindi ba't sinabi mo mahal mo ako? Hindi. Niloko lang kita. Sige. Maghiwalay na lang tayo. Mr. Lin, imbestigahan mo nga kung sino kinakausap ni Jiang Li kamakailan. Anong nangyari? Hindi siya basta-basta aalis nang walang dahilan. Ali, lumabas ka't mag-usap tayo. Sige. Bakit mo pinapapunta si Mama dito? Ali, sa totoo lang, si Mama, matagal nang alam ang mga bagay na ito. Hindi naman ito ganun kakomplikado. Ikaw, mag-divorce ka na lang. At magpakasal kay Xiangnan. Pwede rin ang kasal, pero palabas lang ito. Kailangan may prayer na bago ang kasal. At kapag umaling ng mga bata, mag-divorce agad. Ali, ang ganitong kasal ay walang katapatan. Mapapansin ito ng mga bata. Gusto mo ba talagang mabuhay sa ganitong kasinungalingan? Tama nga. Magkakapapahinga pa ba ang mga bata ng maayos? Hindi ko sinasabi para saktan ka. Isa ka ring ina. Bakit ka makasarili? Sinasabi ko sa'yo, ang bagay na to ngayon, ako ang magpapasya. Hindi pwedeng pirmahan ang kasunduan. Magpakasal ng maayos. Sino ba talagang tunay na ina dito? Ginagawa ko naman to para sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, parang wala ka sa tamang pag-iisip. Pabayaan mo sarili mong anak para alagang dalawang anak mo sa labas. Sumasobra ka na! Akala mo bang apelidong Lin ay talaga nagmamahal sa'yo? Gusto ka lang bang pagkasalan? Gusto kayong paglaruan? Sa tingin ko ngayon, wala nang sesi ang pag-uusap. Sheng-Sheng-Nan, kung ayaw mo ayos ito ng maayos, magkita na tayo sa korte. Teka! Eka lang!
mahal? Alam mo pa pala na asawa mo ako. Hindi. Kasi malapit na tayong maghiwalay. Kung may problema ka, bakit hindi ka lumapit sa akin? Pwede naman natin itong lutasin na magkasama. Ikaw na naman! Mukhang kahit nakulong na ang papa mo, hindi ka pa rin natututo. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Kami ni Jiangli ay nagkaroon ng unayang pisikal noon. At saka, nagkaroon pa kami ng 2 anak. Binibigyan na kita ng muka. Sino si Sheng Shengnan? Nakipagsabuatan ka sa nurse at gumawa ka ng peking ebidensya. Nagresulta ng medical malpractice. Ayon sa batas kriminal, makaharap ka ng 3 taon hanggang sa 7 taon na pagkakakulong. Peke ang DNA test? Peke ang DNA test? Nasaan ang 2 kong anak? Buhay pa ba sila? Muslin! Jiangli! Hindi ako nauulitin! Nadala lang ako kasi init ang ulo! Muslin! Pakawalan mo na ako! Salamat sa mga pulis. Dalhin nyo na siya. Salamat. Ali! Nagkamali ako! Nagkulong na ang papa ko! Ayoko makulit-kulit! Walang kwenta! Sana kayong buong pamilya mabulok sa kulungan! Paano mo nalaman na peke ang DNA test? Huwag mong maliitin ang koneksyon ng kapangyarihan ng Shengling Group. Natagpuan namin ang tunay na ina ng mga bata. Siya ang nurse na nagabot sa'yo ng report. Nangako si Sheng Shengnan na sasagutin ang lahat ng gastusin sa gamutan ng bata para gumawa ng peke. Katapusan ko na. Nako, to si Lingjun. Paano kung mabubuhay ang nangyari noon? Wala na. Yari na ako. Salamat sa iyo, mahal. Oo nga pala. Hindi mo pa siya nakikilala. Ito ang mama ko. Ma. Hindi pa ako nakabisita sa inyo noon. Pasensya na po. Pagkukulang ko yun. Sana'y maging masaya kayo habang buhay. Maasikasuhin pa ako. Paalam. Ang mama mo, parang hindi ganun masaya sa akin. Basta ako, masaya ko para sa atin. Mahal ko. Ayaw kong bitaw mo pang kamay ko. Alam mo ba kung gaano kita kamiss? Sandali lang. Saan mo nakuha ang kwintas na ito? Nung nakarang araw, nakabili ako ng 2 piraso sa ₱9. Ikaw si Mr. Lin? Ibig sabihin, totoong kwintas na ito. Nag-iisa lang to sa buong bansa. Oo. Bakit mo pa sinisira ang magandang atmosphere? Yung 5 taon na nakalipas, ikaw pala yun? Ano? Buntis na ako! Sa wakas, magdadalang taon na ako! Mukhang masabi pa rin si Sheng Shengnan. Akin ang Mingwa Group! Lahat ay akin na! Lolo, pa, ma, kamakailan lang, nagpa-pregnancy check ako sa ospital. Sabi ng doktor, malusog ang baby ko sa loob ng tiyan ko. Malapit na itong mapunta sa akin. Nako, Mingxie, ang galing! Halika, umupo ka. Ako, malapit ko nang mahawakan ang great-grandchild ko. Jiangli, talagang buntis na ako. Ano pa bang kalabanan mo sa akin? Jiangli, ano bang nangyayari dito? Lolo, pa, Ginang Jiang, formal ko kayo ipapakilala. Ito ang aking kambal na anak, at ito ang aking asawa. Jiangli, huwag gusto mo makinabang sa Mingwa Group ng sobra. 2 pasin ang dinadala mo sa pamilyang Jiang. Nakakahiya ka. Nakakahiya ka! Nagtatrabaho ka bilang madrasta sa labas! Lolo, ito ang paternity test para kay kina Xiaoyu at Xiao Shuwan. Gawa sa Tatler na hospital. Pinapakita nito na sila Xiaoyu at Xiao Shuwan ay ang tunay kong anak na ipinanganak 5 taon na nakaraan. Hindi tulad ng ibang tao.
Yung si Shen Xiangnan na nagpeke ng paternity test, na-aresto na at nagkakakulong. Hindi ko pinapalagpasan kayong illegal na bagay. Si Shen Xiangnan ay nagkakulong na? Bakit hindi ko alam? Paano magiging bilanggo sa res ang ama ng anak ko? Magandang araw, Lolo Zeng. Kain ka ng candy? Sige. Salamat. Magandang araw, Lolo Zeng. Itong shins na ito, para sa'yo. Asik na tayo sa pamilya. Tignan ko. Wow, ang ganda! Ang saya ni Lolo. Ako, ganito pala kabilis magkaroon ng mga apo. Ako nga'y bagong buntis pa lang. Ang babaeng to ay nagdala agad ng kambal na bata. Panalo na sa simula. Parang sumakay sa racket, maaabutan lang ako. Kahit sino pa yan, akala mo'y magiging tagapagmana ng Mengwa Group. Kano ba kakapal ang mukha mo? Tama! Talagang walang hiya. Pobre na car washer pa, nagdala pa ng mga bata, tapos gusto pa magmana sa Mengwa Group. Mukhang nagsusuka na sa pagiging mayaman. Mga kasama, pamilyar kayo sa pangalan ko. Ako ang chairman ng Chengling Group, Len Jun. Hindi totoo yan! Akala kung sino ka? Chairman ng Chengling Group? Balak mo kami lukuhin? Lolo, isang piraso lang ng business card, chairman na. Ha? Sinong niloloko mo? Lolo Jiang, magkaibigan kayo ni Madam Fang Minhua. Dapat nga, kami ni Jiang Li ay dumalaw ng maaga. Patawad sa pagkukulang na ito. Sino ba si Minhua? Si Minhua ang chairman ng Chengling Group at Fangyu Group. Dalawang malalaking grupo na nakita na kita nung bata ka pa. Ngayon ang laki mo na. Seryoso pala to? Ito ang 5 villa sa Zhengyi at mga titulo ng ari-arian ng inyong grupo. Ito ay kaunting pasasalamat. Sana'y tanggapin nyo. Ang opisina ng grupo namin na inuupahan ay pag-aari rin nila? Napakahusay. Tignan mo, ama, ang mabuti kong manugang. Talagang mahusay. Halina. Lingjon, iintindahan ko ang iyong hangarin. Tinanggap ko na kayo dahil binigyan niyo ako ng mga apo. Sapat na ito. Bawiin niyo na lang ang mga ari-arian. Basta't alagaan mo lang si Jiang Li. Jiang Li, kinamumuhian kita. Bakit asawa ang chairman ng Chengling Group? Bakit ang ama ng anak ko ay isang bilanggo sa rehas? Bakit? Totoo kang buntis? Tanggapin mo ng pagkatalo mo. Talo ay talo. Paano ka pwedeng maging ganito? Wala ka ng karapatang magmana. Ayoko na sa bata! Hoy, baliw ka ba? Ang bata ay walang kasalanan. Mingsi, type ang blood type namin ng papa mo. Paano ka naging AB type? Si Mingxi ay AB type. Si Qingchan ay AB din. Ako ay O-type. Sigurado ko nagkamali ang ospital. Paano magkakamali ang ospital? Jiang Li, anong blood type mo? Nako, lagot na ako. Ako din. Kayo ni Qingchan ay nanganak sa parehong araw. Baka napagpalit nila ang mga bata. Wala pong pagkakamali. Pa. Ako ang tunay ninyong anak. Hindi niyo ko pwedeng iwan. Madam, maalam at mabait. Si Chicha naman nag-aasikaso sa bahay para makapag-relax ako. Madam Jiang, si Shen Xiangnan ay pinaplano mo rin, hindi ba? Kung galit ka kay Jiang Chan dahil sa pagtataksi, tapos siyang ayusin mo, maglaro ng intriga sa mga nakababatang henerasyon, ay patunay lang na mahina at takot. Anong sabi mo? Ano Shen Xiangnan? Anak mo sa labas? Paano ka nakakapagsalita sa akin ng ganito? Hindi ako naniniwala. Magpatuloy lang kayo. Magpanggap bilang magulang ni Jiang Wenxie. Ayoko sa mga magulang na katulad ninyo. Jiang Li, mapadiin na i-test tayo. Pag lumabas na ang resulta, pag-usapan natin. Ayoko magsisi ka sa huli. Sino yan? Ali, pwede ba tayong mag-usap?
gusto kong makita ka. Pero hindi rin ako pwedeng walang dalang regalo. Kaya nagdala ko ng mga bagay. Tingnan mo. Ito ay isang gintong pulseras. Ito naman ay isang esmeralda. Ito ay isang ruby. At mayroon pa, Ginang Jiang. Ang gusto ko ay hindi mga ito. Alam ko, hindi ka kailanman nagkulang nito. Pero, ano bang maibibigay ko para makabawi sa'yo? Pasensya na, Ali. Pasensya na talaga. Hindi ko talaga alam na nasaktan kita ng ganito. Pinahamak kita sa ilalim ng aking mga mata. Nagtitiis ka ng tagal. Patawad. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Handa akong gamitin ang titirang buhay ko. Para makabawi sa'yo, pwede mo ba akong subukan tanggapin na maging ina mo? Malapit ang aking kasal. Kung may oras ka, pwede akong sumama sa akin mamili ng gown. Ang anak ko ay siguradong pinakamagandang babaeng ikakasal. Okay na po, okay na. Wow! Maganda bang suot ko? Ba't gaya ekspresyon ninyo? Kasi, kahit anong isuot ni Mami, ang ganda pa rin. Tama, pati si Daddy sumasang-ayon. Tama. High five. Mr. Lin, oras mo na rin subukan ang suot mo. Sige. Ito, kung higpitan ng baywang, mas gaganda. Huwag ka na pong umiyak. Shen, pinalayas na sa bahay. Nahuli na rin si Shang-Nan. Pero, pakiramdam ko, pasensya na talaga. Sa mga nagdaang taon, hindi mo naman ako sinaktan. Pareho tayo naging biktima. At saka, masaya ng buhay ko ngayon. Hindi ba, Shoshwan? Apa, huwag kang iiyak, Lola. Halina kayo. Subukan natin ang mga damit pang kasal. Ginang Jiang, si Ginoong Lin ay nakapagpalit na rin ng damit pang kasal. Nawawa ko. Ang gwapo. Pero, mukhang may kulang pa. Anong kulang? Ito ang kulang.